Sasama ka rin naman, kaya ayos lang diba? Tignan mo, gusto rin ni Jasmine na pumunta sa Amerika, kaya magpakasaya tayong tatlo. Mga salitang hindi ko lubos maisip na maririnig ko. Hindi. Naintindihan ko ang ibig sabihin nga salita, ngunit ang katotohanan na nanggaling ito sa bibig nga sarili kong asawa, lalo na sa isang malaking pagbabago sa buhay namin gaya ngang paglipat sa Amerika, ay hindi ko kailanman inasahan sa aking mga panaginip. Sa gitna ng mataong Ninoy Aquino International Airport, ang aking asawang si Ramon ay nakatayo sa tabi ng isang batang babae na may makapal na pampaganda, si Jasmine, habang nakakabay sa balikat nito at nakangisi ng nakakaloko. Ginang, ikinagagala kitang makilala. Unang beses ko po sa Amerika, kaya pakituan niyo po akong maraming bagay, ha? Ang babaeng tinawag na Jasmine ay ngumiti sa akin sa isang matinis at mapangakit na boses. Sa kaibuturan ng kanyang mata ay may malinaw na pakiramdam ng kahigitan at paghamak sa akin. Ramdam ko ang pasimpleng tingin ng nakapaligid na pasahero sa amin. Hindi ko sila masisisi. Kahit saang anggulo tignan, ito ay isang hindi normal na tanawin. Isang asawa na lantarang isinasama ang kanyang kabit sa harap ng kanyang asawa para sa isang overseas posting. Ngunit sa oras na ito, walang kamalay-malay si Ramon. Ang lalaking ito na may nakakalokong ngiti ay hindi alam na makaranas siya ang pinakamatinding impyerno sa kanyang buhay ilang oras mula ngayon sa isang banyagang lupain. At ang dahilan kung bakit tahimik ko lang na tinatanggap ang sitwasyong ito. Ramon, seryoso ka ba sa sinasabi mo? Tanong ko sa garalgal na boses. Tuyong-tuyo ang lalamunan ko at hindi ako makapagsalita nang maayos. Seryosong-seryoso ako. Hindi ka naman marunong mag-Ingles, di ba? Hindi mo ako masuportahan doon. Si Jasmine ay pumapasok sa English conversation classes at marunong din sa pakikipag-socialize. Ikaw, manatili ka na lang sa bahay at gawin ang gawaing bahay. Sa totoo lang, isa ka lang sabit. Si Jasmine ang mag-asikaso sa akin, sabi ni Ramon na walang bahid ng pagsisisi, bagkus ay may pagmamalaki pa sa kanyang mukha na parabang isang napakagandang ideya ang kanyang sinabi. 15 taon kaming kasal at ibinigay ko ang lahat para sa kanya. Habang nagpapakahirap, si Ramon na umangat ang posisyon sa kanyang kasalukuyang kumpanya, ang Cortez Holdings. Ako ay nagtatrabaho ng part-time para suportahan ang aming gastusin at mag-isang ina ko ang pag-alaga sa kanyang matatandang magulang. Isinantabi ko ang sarili ko at ipinagdasal lamang ang kanyang tagumpay. At ito ang resulta. Sa wakas ay nakuha niya ang posisyon bilang presidente ngang sangay sa Amerika. Isang buwan pa lang ang nakalilipas noong pareho kaming natuwa dito. Sa wakas, mapaparanas ko na rin sayo ang maginhawang buhay. Malinaw kong naalala na sinabi iyon ni Ramon. Gayunpaman, ilang araw bago ang aming pag-alis, biglang sinabi ni Ramon na sasama rin si Jasmine. Noong una, akala ko nagbibiro lang siya. Pero seryoso si Ramon. Si Jasmine ay isang dispatch employee sa kumpanya ni Ramon. At may kutob na akong may malalim silang relasyon sa loob ngang halos isang taon. Pero hindi ko akalay na bala niya itong isama hanggang sa Amerika. Naku, ginang, huwag naman po kayong gumawa ng nganyang nakakatakot na mukha. Wala po akong balak na agawin ang pwesto niyo bilang asawa. Gusto ko lang pong alagaan ang pangangailangan ni Ramon, dakda na pang-iinsulto ni Jasmine sa kanyang malambing na boses. Tama yun. Lia, masyado ka ng mukhang matanda nitong mga nakaraang araw. Nakakahiya na kitang kasama maglakad. Mas maganda ang impresyon sa mga business partners ko doon kung may kasama akong bata at magandang babae gaya ni Jasmine. Dapat ka pang mapasalamat. Ang masalita ni Ramon ay malalim at malupit na sumuga sa aking puso. Nakakahiyang kasama maglakad. Ang 15 taon ng aking pagsasakripisyo ay tila isang pabigat lamang sa kanyang paningin. Palipat-lipat ang tingin ko kay Ramon at Jasmine. Sa kanilang mga mukha ay makahalong pag-asa para sa bagong buhay na magsisimula at pagamak sa akin. Naintindihan ko, kung ganun pala, wala na akong magagawa. Huminga ako ng malalim at pilit na ngumiti. Oh, sa wakas naintindihan mo rin. Mabuti na lang at madali kang kausap na asawa,
Nakakatulong yan. Sige. Mag-check-in na tayo. Tumangko si Ramon nang may kasiyahan. Hinablot ang aking maleta at nagsimulang maklakat. Ngumiti rin si Jasmine na parang nanalo, kumapit ng mahigpit sa braso ni Ramon at sumunod. Habang nakatingin sa kanilang malikuran, nagsimula akong maglakad ng tahimik at dahan-dahan. Sa loob ng aking dibdib, nagalo ang kawalan ng pag-asa at galit, ngunit kasabay nito, isang malamig na desisyon ang nabuo sa aking kalooban. Ayos lang to, bulong ko sa boses na walang ibang makakarinig. Ramon, hindi mo alam. Hindi mo alam kung anong klaseng pinto ang binuksan mo gamit ang sarili mong makamay ngayon. At hindi mo alam na sa loob ng 15 taon, may itinatago akong ibang mukha na hindi ko kailanman ipinakita sa iyo. Sa mahabang pasilyo patungo sa boarding gate, ang aking mga hakbang ay naging magaan, kabaliktaran ng bigat na nararamdaman ko kanina. Ibalik natin ng kaunti ang oras. Kailangan kong ikuwento kung paano tayo humantong sa ganitong kakaibang tagpo sa departure lobby ng Naya. Isang buwan pa lang ang nakalilipas nang ibinalita sa akin ng asawa kong si Ramon na napili siya bilang presidente ng sangay sa Amerika. Nang gabing iyon, naghanda akong espesyal na hapunan at naghintay sa kanyang pag-uwi. 15 taon kaming kasal. At masaya ako para sa kanya. Higit pa sa sarili ko, dahil sa wakas ay nagbunga ang kanyang pagsisikap. Gayunpaman, nang umuwi si Ramon na may magandang mood, ang lumabas sa kanyang bibig ay hindi mga salita ng pasasalamat, kundi isang malupit na deklarasyon na nagpaduda sa aking pandinig. Ang dahilan kung bakit ako nakaabot sa ganitong posisyon ay dahil lamang sa aking sariling talento at pagsisikap. Ang isang katulad mong walang kwentang babae, na hanggang high school lang ang tinapos, ay hindi kailanman maintindihan ang pressure ng isang lalaking nakikipagkumpitensya sa isang nangungunang kumpanya. Tumawa si Ramon habang nilalagok ang beer na isinalin ko. Kahit pumunta tayo sa Amerika, palamuti ka lang doon. Hindi ka marunong mag-Ingles. Hindi ka marunong makipag-usap ng may katuturan. Sa totoo lang, kahihiyan para sa akin na ipakilala ang isang losyang na tulad mo sa mga home party doon. Ang masalitang iyon ay tumusok sa aking dibdib na parang matatalim na kutsilyo. Sa loob ng 15 taon mula nang kami ay ikasal, inialay ko ang buong buhay ko kay Ramon. Para makapafokus siya sa trabaho, ginawa ko ng perpekto ang mga gawaing bahay. Tinipid ang budget sa pagkain hanggat maaari para lang mabilhan siya ng mga dekalidad na suwet. Bukod dito, ako lang ang maisang naalaga sa kanyang magulang na namatay, 3 taon na ang nakakaraan. Laging sinasabi ni Ramon na abala siya sa trabaho at ni hindi man lang tumulong kahit konti. Ako rin ang nagtrabahong part-time para suportahan ang aming gastusin habang halos matumba na sa kakulangan ng tulog dahil sa pag-alaga sa aking biyenang babae na umiyak sa gabi dahil sa demensya. Ano ang saysayeng 15 taon ko? Hindi ko napigilang ibulong at sinagot lang ako ni Ramon ng ang ingay mo. At ang huling pasya ay nangyari 3 araw bago ang aming pag-alis. Biglang dinala ni Ramon si Jasmine sa aming condominium sa Makati. Ipakikilala ko sa iyo. Siya si Jasmine, tauhan ko. Siya ang magiging espesyal na sekretarya ko at sasama siya sa atin sa Amerika. Lantarang dinala niya ang kanyang kabit sa aming tahanan at idineklara na isasama niya ito sa kanyang assignment sa Amerika. Nice to meet you po. Pagkakita pa lang ni Jasmine sa mukha ko, lantarang siyang natawa. Ay, sorry po. Narinig ko na po kay Ramon, pero nagulat ako na mukha talaga kayong lola. Ganito pala ang kinahihinatnan ng babaeng puro gawaing bahay at pag-alaga lang ang ginagawa. Wala man lang siyang pakundangan at naupo ng pabaksak sa sofa sa sala. Ako na po ang bahala sa lahat ng pangangailangan ni Ramon at pag-asikaso sa mga business partners dun. Ginang, manatili na lang po kayo sa bahay sa Amerika at maglinis ng tahimik. Pero may allergy po ako sa alikabok, kaya pakilinis po ng mabuti bawat sulok, ha? Tumango naman si Ramon habang nakaakbay kay Jasmine. Ganoon na nga. Bata pa si Jasmine at may itsura, at magaling din sa wika. Ikaw, manahimik ka na lang at huwag kang maging sagabal sa amin. Mamuhay ka lang ng tahimik.
Sa normal na sitwasyon, siguro ay magwawala na ako dito. Magagalit at gagawa ng eksena. Mga salitang yumuyura sa dignidad ng isang asawa. Ngunit, tahimik lang akong nakatingin sa kanilang dalawa. Wala ni katiting na galit o lungkot ang rumehistro sa aking mukha. Tahimik lang akong nakatitig sa aking asawa at sa kanyang kabit na naglalampungan sa harap ko, na may ekspresyong blanco gayang isang maskara. Ano? Kung may reklamo ka, sabihin mo. Ikaw na parasitiko. Hindi ka naman mabubuhay kung iwan kita. Inakala ni Ramon na ang pananahimik ko ay tanda ng pagsuko at takot, kaya tumawa siya na parang nanalo. Wala akong reklamo. May nakahanda akong mas angkop na impyerno para sa inyong dalawa. Bulong ko sa aking isipan habang tahimik na ngumingiti. At ngayon, sa harap ng security check sa Naya International Terminal. Hoy, ano bang tinutunganga mo diyan? Ilabas mo na ang passport mo. Bilis. Lumingon si Ramon na naglalakad sa unahan. Iritadong sinigawan ako. Talagang lola na nga yata siya. Buntong hininga ni Jasmine na parang suko na, pasensya na. Inaayos ko lang ang magagamit ko. Ngumiti ako at lumapit sa kanila. Si Ramon at Jasmine ay lubos na nasasabik habang iniisip ang kanilang marangyang buhay na magkasama sa Amerika. Malapit na silang dumaan sa security check. Mauna na kami. Huwag kang maliligaw, Lola. Pang-insultong tawa ni Ramon at pumila kasama si Jasmine patungo sa gate. Sa sandaling makita ko ang kanilang malikuran, tahimik kong ibinalik ang aking passport at boarding pass sa ilalim ng aking bag. Pagkatapos, dahan-dahan akong tumalikod at naglakad patungo sa ganap na magkaibang direksyon. Hindi ako papunta sa boarding gate pa Amerika. Papunta ako sa ibang lugar, kung saan nakalatag ang unang patibong para ibagsak si Ramon sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa, sa isang exclusive VIP lounge sa loop ng NIA. Sa espasyong iyon kung saan tahimik na tumutuktok ang classical music, eleganteng humihigop akong bagong timplang taa. Isang mapayapa at tahimik na oras na parang kasinungalingan kumpara sa kaguluhan sa departure lobby kanina. Binasag ng pag-vibrate ng aking smartphone sa mesa ang katahimikan. Umiilaw ang pangalang Ramon sa screen. Mahigit 15 na ang missed call sa loob lang ng ilang minuto. Dahan-dahan akong huminga. Ibinaba ang tasa ng tasa platito. Pinindot ang answer button. At itinapat ang telepono sa aking tainga. Hoy, saan ka ba naksusuot? Dumagundong sa speaker ang boses ni Ramon na halos bumasag sa eardrum ko. Nagsisimula na ang final boarding call. Huwag mong sabihing naligo ka sa duty-free shop. Tanga. Maririnig sa kabilang linya ang makahalong pagmamadali at inis sa boses ni Ramon, pati na ang mag-aanunsyo sa airport. Sumingit ang matinis na tawa ni Jasmine mula sa likuran. Hahaha. Siguro natakot siya sa dami nga madayuhan kaya nakulong sa banyo. Nakakatawa talaga ang mataong nasa laylayan ng lipunan. Mga salitang puno ng panghahama mula sa aking asawa at kanyang kabit. Gayunpaman, hindi nagbago ang aking ekspresyon at nanatili akong malamig at tahimik. Pinakinggan ko lang ang kanilang makasuklam-suklam na tawa sa telepono na parang ugong lang na mga insekto sa malayo. Hoy, magsalita ka. Bilisan mo na. Palamuti lang kita doon. Dahil inireport ko sa kumpanya na kasama kita. Masisira ang imahe ko kapag wala ka. Para kay Ramon. Isa lang akong lumang kasangkapan para pagandahin ang kanyang katayuan sa Amerika. Isinasama niya lang ako para mapanatili ang imahe niya sa kumpanya. Hindi ako sasakay nga eroplano, sabi ko sa tahimik na tono, at naramdaman kong natigilan si Ramon sa kabilang linya. Ha? Anong sinabi mo? Sinabi ko na hindi ako pupunta sa Amerika. Kayo na lang dalawa ang mag-enjoy sa inyong elit-elitan at bakasyon. Mag-ingat kayo. Pagkatapos kong sabihin iyon, natigilan sandali si Ramon bago sumabog sa galit na parang bulkan. Niloloko mo ba ako? Balak mo bang sirain ang diskarte ko? Ikaw na hanggang high school lang, ang tinapos na parasitiko. Kung wala ang pera ko, hindi ka mabubuhay bukas. Pumunta ka dito ngayon din kahit gumapang ka pa. Tama yan, nakmamatapang pa siya, nakakahiya naman. Ipapatigil ni Ramon ang lahat ng credit card mo.
Balak mo bang mabuhay sa pamamagitan ng pamumulot sa basurahan araw-araw? Dagda na pang-iinsulto ni Jasmine. Oh, hindi kita bibigyan kahit isang sentimo. Mamatay ka sa gutom. Paksang-ayon ni Ramon. Gawin niyo ang gusto niyo. Ah, niloloko mo ba ako? Lia, nakikinig ka ba? Tahimik kong pinindot ang end call button at tuluyang pinatay ang smartphone. Pinanut kong magdilim ang screen at huminga ako ng malalim. Naputol na ang lahat ng komunikasyon sa kanila. Malapit na ang oras ng pag-alis. Wala ng oras si Ramon para bumalik mula sa gate at hanapin ako. Siguro ay nakmamadali na silang sumakay sa eroplano ngayon habang nakmumura. Ngayon, tapos na ang unang yugto. Humigop akong kaunti sa lumalamig na tsaa. Nang sandaling iyon, pasensya na at pinahintay kita, Lia. Isang malalim at kagalang-galang na boses ang narinig ko mula sa likuran. Paglingon ko, nakatayo doon ang isang matandang lalaki na may puting buhok, nakasuot ng magandang barong Tagalog. Sa likuran niya ay may dalawang matitipunong bodyguard na nagbabantay sa paligid. Isang taong may matatalim na mata ngunit may malalim na respeto at mainit na pagtingin sa akin na parang isang ama. Hindi po. Maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo sa biglaang tawag ko, Don Alejandro Cortez. Tumayo ako at yumuko bilang pagalang. Si Don Alejandro Cortez. Siya ang pinakamataas na pinunong Cortez Holdings. Ang malaking kumpanyang pinatatrabahuhan ni Ramon. Kung ikaw ang hihiling, kahit sa kabilang panig ng mundo ay lilipat ako. Pero sigurado ka ba talaga? Sa ganoong kahangal na lalaki. Ginawa mo na siyang presidenteng sangay at lahat. Umupo si Don Alejandro sa tapat ko habang bumubuntong hininga sa sobrang pagkadismaya. Walang alam si Ramon kung bakit ang pinakamataas na pinunungang kanyang kumpanya ay nagpapakumbaba ng ganito sa akin, isang walang kwentang may bahay na hanggang high school lang ang tinapos. At kung anong klaseng koneksyon ang mayroon kami ni Don Alejandro sa likod ng mga eksena sa loob ng 15 taon. Opo, mas mabuti po na hayaan natin siyang lumipat pa Amerika. Mas masakit ang pagbagsak kapag nanggaling sa taas, sabi ko na may malamig na ngiti, at napangisi rin si Don Alejandro. Bilib talaga ako sa iyo, Siji. Simula na nating ang plano. Magsisimula na ang laro na wawasak sa buhay ni Ramon hanggang sa kaibuturan nito. Talagang ang tangang babaeng yun. Hindi man lang alam ang lugar niya. Sa business class ng eroplano na kasalukuyang lumilipat mula NAEA patungong New York, napapalakpak si Ramon sa inis habang nakaupo sa maluwag na upuan. Hanggang bago lumipad, patuloy siyang tumatawag sa smartphone ko. Pero nakapatay ito at puro voicemail lang ang sumasagot. Hayaan niyo na nga po yung lolang yun, Ramon. Nasa business class tayo. Kaya uminom na lang tayo ng champagne at mag-relax? Malambing na sabi ni Jasmine habang nakasandal sa braso ni Ramon at may hawa na mamahaling baso. Ama ka, hindi natin kailangang mainis dahil sa isang parasitiko na hanggang high school lang ang inabot. Muling sumigla si Ramon at tumawa ng may pagmamalaki. Siguradong iyak din yun at lalapit sa akin pakalipas nga, ilang araw. Wala siyang kakayahang mabuhay kung wala ang pera ko. Siguradong luluhod yun at magmamakaawa na. Patawarin mo ako. Ako ang may kasalanan. Parang awa mo na. Huwag mo akong iwan. Ha ha ha. Nay magine ko na. Sa oras na yun. Sasermonan ko siya ng husto. Matuto siyang lumugar. Pasanin talaga. Dumagundong sa tahimik na eroplano ang kanilang bastos na tawanan. Wala silang kamalay-malay. Naniniwala sila na ang pagiging presidente ni Ramon sa sangay sa Amerika ay dahil sa kanyang sariling kakayahan. At sila ay isang walang kwenta at sunod-sunuran na asawa na nakadepende lang sa kanya. Samantala, sa VIP lounge sa NAIA, tahimik kaming nausap ni Don Alejandro tungkol sa susunod na plano. Pero nakakamangga ang lalaking yun. Nasa harap na niya ang tunay na henyo na gaya mo, pero naniniwala talaga siya na siya ang gumawang lahat. Bumuntong hininga si Don Alejandro habang tinitignan ang nga dokumento tungkol sa paglipat ni Ramon sa Amerika. Hindi ko po siya masisisi. Sa loob ng 15 taon,
Ako ang palaging kumikilos sa likuran niya. Tahimik kong ininom ang bagong timplang tsaa habang inaalala ang mga nakaraang araw. Puro salita lang si Ramon at walang ibubuga. Paggawa ng mahahalagang presentation materials, pagsagot sa makumplikadong email sa Ingles, sa mga kliyente sa ibang bansa, at pati na rin ang mapangunahing ideya para sa mga bagong proyekto. 90% ng mga tagumpay na kinilala sa Cortez Holdings ay gawa ko pala, isang may bahay, sa likod ng mga eksena. Sa pagitan ng gawaing bahay at pag-alaga sa aking mga biyenan, nag-aral ako ng mag-isa ng business English, economics, at management strategy. Habang nagpapanggap na nakikinig sa mga reklamo niya sa trabaho, palihim kong inaayos ang mga dokumento niya at ginagawang perpekto ang mga plano bago ibigay sa kanya. Ipinamamalaki ni Ramon sa kumpanya na gawa ko to at sunod-sunod na umangat ang kanyang posisyon. Ang proposal mo para sa pagpapalawak ng merkado sa Asya, isa yung obra maestra na mananatili sa kasaysayan ng aming kumpanya. Kaya naman nagsagawa ako ng masusing investigasyon sa loob ng kumpanya at natunton kita. Tiningnan ako ni Don Alejandro ng may mabait ngunit matatalim na mata. Oh, tanging si Don Alejandro lang ang nakapansin na imposibleng makagawa ganon ka-complex at mataas na antas na estratehiya ang isang mababaw na lalaki gaya ni Ramon. Ilang taon na ang nakalilipas, na ginala si Don Alejandro at lihim na nakipag-ugnayan sa akin para malaman ang lahat. Mula nun, lihim kaming nag-usap at pinapakilos ang mahahalagang proyektong kumpanya mula sa likuran. Ako rin po ang nagrekomenda sa kanya bilang presidenteng sangay sa Amerika. Yung mungkahimong paakyatin siya sa pinakamataas na posisyon bago ibagsak sa impyerno, kinilabutan ako doon ha? Sige. Siguro nasa ere na siya ngayon. Sa sandaling iyon, tumuno ang aking ekstrang smartphone na nasa mesa, ang teleponong ginagamit ko sa trabaho na hindi alam ni Ramon. Pagtingin ko sa screen, may dumating na voice message mula kay Ramon sa cloud. Mukhang naiwan pa siya ng mensahe bago lumipat para insultuhin ako. Yumuko ako kay Don Alejandro, nilagay sa speaker mode, at pinatugtog ang mensahe. Hoy! Babay! Papunta na ako sa New York kasama si Jasmine. Ipapatigil ko ang lahat ng credit card mo. Ipapaiba ko rin ang susi ng bahay. Simula bukas, mamulot ka ng karton sa luneta at doonan ka matulog. Huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman. Mamatay ka sa gutom. Kasuklam-suklam at matinding pang-iinsulto ang dumagundong mula sa speaker. Wala akong naramdamang galit o lungkot dito. Sa halip, may kasamang nakakaawang katahimikan. Tahimik kong pinindot ang screen at itinapon ang voice message sa basurahan. Gayunpaman, ang mukha ni Don Alejandro, na nakaupo sa harap ko ay puno ng tahimik ngunit tiyak na galit. Nakakaawang lalaki. Hindi niya alam na sinasakal niya ang sarili niyang lig. Sobra na ang kayabangan niya. Tinapik ni Don Alejandro ang sahig gamit ang kanyang tungkod. Lia, ituloy natin ang plano ayon sa schedule. Opo. Maraming salamat po, Don Alejandro. Una, sabihin natin ang totoo sa mga taga New York branch. Salubungin natin siya sa pinakamagandang paraan sa arrival gate. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Don Alejandro. Sina Ramon at Jasmine ay walang kamalay-malay na, nag-i-enjoy habang umiinom gang wine sa ibabaw gang karagatang Pasipiko. Sa sandaling lumapag sila sa JFK Airport sa New York, ang kanilang maliit na pride at elite na buhay ay guguho. Ang countdown sa kawalan ng pag-asa ay nasa huling yugto na. Tatayo na sana kami ni Don Alejandro para simulan ang paghahanda sa pagsalubong kay Ramon, nang biglang bumukas ng padabok ang mabigat na pinto ng lounge, at isang bastos na boses ang umalingaw-ngaw. Aba, saan kayo pupunta? Don Alejandro Cortez? Ang dumating ay isang matabang lalaki na nasa katanghaliang gulang at isang lalaking nakasweat na may singkit na mga mata. Sa likuran nila ay may ilang matitipunong security guard na humarang sa aming dadaanan. Direktor Santos, anong ibig sabihin nito?
Matalim na tanong ni Don Alejandro. Direktor Santos. Siya ang pangalawa sa pinakamataas sa Cortez Holdings, ang taong naktulak kay Ramon na maging presidente ngang sangay sa Amerika at ang kumokontrol sa pinakamalaking paksyon sa loob ng kumpanya. Wala naman pong ibig sabihin. Katatapos lang po ng emergency board meeting at naaprubahan na po ang mosyon para tanggalin kayo bilang chairman. Sa tingin ko po ay dapat na kayong magretiro. Matanda na kayo eh. Tumawa si Direktor Santos habang nangingintap ang mantika sa kanyang mukha. At saka, ginang, tumawag sa akin si Ramon bago sila lumipat at nagmamakaawa. May balak daw ang isang selosang asawa na sirain ang kanyang pag-angat. Ang paglipat niya sa Amerika ay mahalaga para sa aking paksyon. Kaya, tatanggalin ko na ang sagabal dito. Ang lalaking may singkit na mata sa tabi ni Santos, ang tiwaling abogado na si Abogado Cruz, ay naglabas ng ilang dokumento mula sa kanyang attache case at ibinalibak sa mesa. Ikaw si Ginang Lia? Hindi ba? Ako ang abogado ni Ginong Ramon. Si Abogado Cruz. Diretsahan na tayo. Pirmahan mo to. Nang makita ko ang pamagat nga dokumento na pasinghap ako, ang isa ay divorce papers. At ang isa naman ay may nakasulat na pag-amin sa pagnanakaw ng lihim ng kumpanya. Anong ibig sabihin nito? Tahimik kong tanong, at tumawa lang si Direktor Santos. Huwag ka nang magmaang-maangan. Alam namin na ikaw na hanggang high school lang ang tinapos ay nagnakaw ng mga kumpidensyal na datos gaya proposal para sa pagpapalawa merkado. Sa Asya mula sa computer ni Ramon at bala ibenta sa karibal na kumpanya. Purong kasinungalingan. Ako ang naksaliksik at gumawa ng proposal na yun mula sa simula. Ilang gabing walang tulog. Ginawa nilang data ni Ramon yun at ngayon ay pinalalabas na ako ay isang industrial spy. Sige na, pirmahan mo na. Tanggapin mo ang divorce na walang makukuhang sustento at aminin mo ang pagnanakaw ng data. Kung tatanggi ka, tatawa kami ng pulis ngayon din at ipapaaresto ka. Sisiguraduhin naming hindi ka na makakalabas ng kulungan habang buhay dahil sa kasong pagnanakaw at obstruction of business, sigaw ni Santos. Bumanat din si Abogado Cruz. Bumulong sa akin ng malakit. Ginang, mayroon kayong matatandang magulang. Hindi ba? Kung maaresto kayo, dadagsa ang media sa kanila. Paktitsismisan sila ng mga kapitbahay at makakaroon sila ng miserableng katandaan. Kung gusto niyong protektahan ang nga magulang niyo, tahimik niyong akuin ang kasalanan. Isang napakababang uring ang pagbabanta na ginagamit ang pamilya. Makasabwat sina Ramon at Santos para tuluyan akong sirain sa lipunan. Ano na? Wala kang masabi? Ganyan talaga ang napapala ng mga katulad mong nasa laylayan na lumalaban sa mga elit ng malalaking kumpanya. Ang mga walang kwentang parasitiko na gaya mo ay dapat lang natapakan. Umaling-aw-ngaw sa lounge ang mga insulto ni Direktor Santos. At mangkikilos ang nga SP ni Don Alejandro, ngunit naunahan sila nga security guard na dala ni Santos dahil mas marami sila. Maging si Don Alejandro ay pinalibutan nga tauhan ni Santos. Lia, tawa ni Don Alejandro. Sa pangalan ko nang may panghihinayang. Napakalaking kapangyarihan at isang matalinong patibong. Sarado ang lahat ng daan para tumakas. At nasa gipit akong sitwasyon. Gayunpaman, nanatili akong tahimik habang palipat-lipat ang tingin kina Santos at Abogado Cruz, hindi gumagalaw at may nakakatakot na katahimikan. Hoy, nakikinig ka ba? Kunin mo yang ballpen at pumirma ka na. Iritadong itinutok ni Santos ang mamahaling fountain pen sa harap ko. Nangingining ng bahagya ang dulo ng ballpen. Dahan-dahan kong inabot ang kamay ko at kinuha ang fountain pen gamit ang dulo ng aking mga daliri. Hehehe. Tama yan. Ganyan nga. Basura ka lang naman kaya sumunod ka na lang sa sinasabi namin. Nakangising sabi ni Santos na parang sigurado na sa kanyang panalo. Ngumiti rin si Abogado Cruz, matalinong desisyon po. Dahan-dahan kong tinanggal ang takip ng fountain pen. At dahan-dahan kong ibinaba ang dulong panulat sa lagdaan ng pag-amin na nasa harap ko. Ramon, napakahangal niyo talaga. Bago dumampi ang dulong panulat sa papel,
Bahagya akong napangiti ng walang nakakapansin. Umalingaw-ngaw sa tahimik na lounge ang tunok ng pagsulat ng fountain pen sa magandang klase ng papel. Hahaha, tama yan. Ganyan nga. Ngayon ay isa ka ng ganap na kriminal na basura. Namula ang mukha ni Santos sa kakatawa. Si Abogado Cruz naman ay nakangisi rin. Sigurado sa panalo, ngayon po ay panatag na si Ginoong Ramon. Dahan-dahan kong ibinaba ang panulat at iniurong ang pinirmahang pag-amin sa mesa papunta sa kanila. Sige nga, patingin ngang nanginginig na sulat ng isang basurang babae. Ha? Nang tignan ni Santos ang dokumento, biglang nawala ang kanyang nakakalokong ngiti. Pagkatapos nun, nanlaki ang kanyang mga mata na parang nakakita ng multo, at nanginig ang kanyang matabang katawan. Ano to? Niloloko mo ba ako? Anong problema, Direktor Santos? Sumilip din si Abogado Cruz at nawalan ng imik nang makita ang nakasulat sa dokumento. Ang isinulat ko sa lagdaan ay hindi ang pangalan kong Lia o pag-amin sa kasalanan. Nakasulat doon sa maganda at maayos na sulat kamay. Kinatawan ng Bituin Investment Fund, pangunahing sosyo ng Cortez Holdings, Lia Cortez. Pangunahing sosyo, kinatawan ng Bituin Investment Fund, yung misteryosong malaking pondo na may hawak ng 30% ng pagmamay-ari ng aming kumpanya. Ikaw ang kinatawan. Hindi makapaniwalang itinuro ako ni Santos habang nanginginig ang kanyang daliri. Habang nakatingin sa nanginginig niyang daliri, dahan-dahan akong tumayo habang nananatiling tahimik. Oh, nakarehistro ang kumpanya sa dati kong pangalan nung dalaga pa ako, kaya hindi niyo napansin ni Ramon, diba? Nang sabihin ko iyon sa tahimik na boses, namutla ang mukha ni Santos pero pilit pa rin siyang lumaban. Huwa kang maksinungaling. Isang parasitikong babae na walang karanasan sa trabaho. Imposible na maging kinatawan ng investment fund na nagpapakilos ng bilyon-bilyon. Sinungaling! Hoy! Kalat ka rin niyo palabas tong babaeng to. Sigaw ni Santos sa mga security guard sa likuran. Walang gumalaw kahit isa sa kanila. Hoy! Anong nangyayari? Hindi niyo ba naririnig ang utos ko? Hindi sila gagalaw. Direktor Santos, sabi ni Don Alejandro sa malalim na boses na kanina patahimik. Sa sandaling iyon, ang mga security guard na pumipigil kay Don Alejandro ay sabay-sabay na lumayo sa kanya at yumuko ng malalim. Bumukas muli ang mabigat na pintong lounge at sunod-sunod na pumasok ang mga hindi inaasahang tao. Bakit kayo nandito? Tili ni Santos. Ang madumating ay ang lahat ng opisyal ng Cortez Holdings na ipinamamalaki ni Santos na kabilang sa kanyang paksyon. At sa unahan nila ay mga pulis mula sa Manila Police District na may mga badge sa dibdib. Ang pagsisinungaling mo na tinanggal ako sa emergency board meeting at pagbabanta kay Lia. Lahat yan ay ayon sa plano. Malamig na sabi ni Don Alejandro. Naglabas ako ng maliit na IC recorder mula sa bag ko at inilapag sa mesa. Ang pagbabanta niyo na ilalantad ang pamilya ko sa media. At ang pagpilit niyo sa akin na akuin ang kasalanang hindi ko ginawa. Lahat yan ay narinig ng mga pulis sa recorder na tunang real-time. Buesit! Niloko niyo ako! Akmang susugot sa akin si Santos na parang bali pero agad siyang pinigilan ng mapulis at ibinagsak sa sahig. Bitawan niyo ako! Hindi niyo ba ako kilala? Asawa lang ni Ramon yan. Huwag kang mamalaki. Imposible na ang isang walang kwentang babae na gaya mo na puro gawaing bahay lang ang alam ay maging representative ng fund? Kahit nakadukdo na ang mukha sa sahig, hindi pa rin tumitigil si Santos sa pagmumura. Tumingin ako sa kanya at tahimik na ikinuwento ang tunay kong pagkatao sa loob ng 15 taon. Sa loob ng 15 taon, tinipid ko ng husto ang kakarampot na budget na binibigay ni Ramon at ginamit ko ang natira para mag-aral ng stock investment mag-isa. Gabi-gabi, pagkatapos palitan ng diapa ang mga biyenan ko at gawin ang mga proposal ni Ramon, nag-aral akong galaw ng ekonomiya ng mundo. Sunod-sunod na tumama ang mga prediksyon ko, at ang maliit na puhunan ay lumagong ng milyon-milyon, bilyon-milyon hanggang sa maging daan-daang bilyon.
Ginamit ko ang pondong yun para itatag ang Bituin Investment Fund. At para protektahan si Don Alejandro na tanging nakapansin sa talino ko at tumrato sa akin bilang tao. Lihim kong binili ang shares ng kumpanya at naging pangunahing sosyo. Sinasabi ni Ramon na siya ang bumubuhay sa akin. Pero sa totoo lang, ang kinikita ko sa investment ay kayang tumbasan ang panghabang buhay niyang sweldo sa loop lang ilang araw. Sa aking pag-amin, napanganganalang sina Santos at Abogado Cruz na may ekspresyon ng kawalan ng pag-asa. Direktor Santos, ang ebidensya na nagbebenta kang kumpidensyal na impormasyon sa karibal na kumpanya ay naibigay na sa pulisya salamat sa investigasyon ni Lia. Tapos ka na. Kasabay any malamig na deklarasyon ni Don Alejandro pinosasan ang magakamay ni na Santos at Abogado Cruz. Huwag. Parang awan yun na. Hindi ko alam yun. Si Ramon ang may pakanang lahat. Nakakaawang nagmamakaawa si Santos habang kinakalatkat sila nga mga pulis palabas ng lounge. Ang naiwan ay katahimikan at ang amoy sa. Napakahusay ginawa mo, Lia. Dahil dito, nalinis na ang makanser sa aming kumpanya. Opo, salamat po sa tulong niyo, Don Alejandro. Nakatinginan kami at tahimik na ngumiti. Ang makaaway sa loop ng bansa na naktangkang magpabagsak sa akin ay tuluyang naalis. Ngunit hindi pa tapos ang pahihiganti ko. Tumingin ako sa aking relo, sakto sa oras ng paglapag ng eroplanong sinasakyan ni Ramon sa JFK Airport sa New York. Siguro magigising na rin sila sa kanilang panaginip. Tumingin ako sa labas ng bintana at ngumiti ng napakalamig habang iniisip ang aking asawa at ang kanyang kabit na walang kamalay-malay na bubuksan na nila ang pinto ng pinakamatinding impyerno sa kanilang buhay sa ibang bansa. Hay! Sa wakas nakarating din tayo. Ang bago kong kaharian, New York, pakalapa na pakalapa sa John F. Kennedy International Airport matapos ang mahabang biyahe. Kitang-kita ang kayabangan ni Ramon habang umihinga ng malalim, na nakadipa ang mga kamay. Sa tabi niya ay si Jasmine na may suot na designer sunglasses sa ulo at tumitili sa tuwa. Wow! Iba talaga ang hangin sa Amerika. Ramon, mag-shopping muna tayo sa Fifth Avenue. Hindi pwedeng mukhang kawawa ang espesyal na sekretarya ng presidente ng sangay. Kahit ano bibilhin ko para sayo. Ako nang boss ng malaking sanggay sa New York simula ngayon. Iba ka sa asawa kong mukhang mahirap at hanggang high school lang ang inabot. Kaya ipaparanas ko sa iyo ang pinakamagandang buhay. Malakas na tumawa si Ramon habang naglalakad patungo sa VIP exit, hindi alintana ang tingin ng ibang tao. Sa isip ni Ramon, dapat ay may sumalubong sa kanila sa arrival gate na mga opisyal ng New York branch na may dalang banner na "Welcome po, Presidente Ramon Cortez" at nagpapalakpakan. Ngunit ang sumalubong sa kanila paglabas ng gate ay isang tanawin na malayo sa inaasahan. Walang welcome banner o mga empleyado na may dalang bulaklak. Isang matandang lalaking Pilipino na nakasuot ng dark suit lang ang nakatayo doon na may malamig na ekspresyon. Sino ka? Nasaan ang iba? Bakit ikaw lang ang sumalubong sa bagong boss? Anong klaseng pag-ugali yan? Sigaw ni Ramon sa lalaki habang nag-ingay. Hindi nagbago ang ekspresyon ng lalaki at sumagot sa seryosong boses. Ikinagagalak kong makilala kayo. Ako si Ginong Reyes, Vice-Presidente ng New York branch. Ang ibang empleyado ay nagtatrabaho gaya ng dati. Wala pong panahon ang aming sangay para makipaglaro sa mga taong labas sa kumpanya gaya niyo. Ah? Labas sa kumpanya? Hoy! Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Ako si Ramon Cortez, ang bagong presidente ng sangay niyo simula ngayon. Dumagundong ang boses ni Ramon sa lobby. Tinuro din ni Jasmine si Ginong Reyes at tumawa ng mapang-asar. Manong! Nakakahiya naman ang pagiging seloso niyo. Si Ramon ay ang paboritong elite ni Don Alejandro. Kaya mag-ingat ka sa mga sinasabi mo at baka matanggal ka sa trabaho bukas. Hahaha, tama yan. Ang mawalang kwentang empleyado na gaya mo ay ililipat ko sa paglilinis ng banyo bukas. Sige na, ituro mo na kung nasaan ang sundo naming limousine. Sunod-sunod na pang-iinsulto ang lumabas sa bibi nilang dalawa. Gayunpaman,
Hindi natinag si Ginong Reyes at naglabas ng smartphone mula sa kanyang bulsa. Wala kaming inihandang limousine. At nga pala, ang corporate credit card niyo po ay itinigil na lahat. Ha? Anong kalokohan yan? Nagmamadaling inilabas ni Ramon ang kanyang itim na corporate card mula sa wallet at tiningnan ang status sa app sa kanyang smartphone. Nakasulat sa screen ang pulang mensahe na ang card ay naka-freeze. Ano to? System bug ba? Hoy, tumawag ka sa Pilipinas. Hindi po ito bug. Opisyal na utos po ito mula sa main office. Pagkasabi nun, may pinindot si Ginong Reyes sa kanyang tablet at itinapat kay Ramon. May emergency video call po mula sa main office para sa inyo. Nanigas si Ramon at Jasmine nang makita ang video sa tablet. Ang nakita nila ay si Don Alejandro Cortez, ang pinakamataas na pinuno na pinaniniwalaan ni Ramon na may mataas na pagtingin sa kanya. At sa tabi ni Don Alejandro, nakaupo ang isang hindi inaasahang tao habang eleganteng umiinom ng saa. Lia, bakit ka nandiyan sa tabi ni Don Alejandro? Isang boses na puno nga pagkabigla ang lumabas sa bibi ni Ramon. Ang asawa na tinawag niyang parasitiko at iniwan sa naya mahigit 10 oras na ang nakararaan. Ang asawang iyon ay nakaupo ngayon kasama si Don Alejandro sa isang lugar na mukhang VIP room at nakatingin sa kanila mula sa itaas. Hoy! Ikaw! Anong ginagawa mo diyan? Don Alejandro? Bali po ang asawa ko. Kaya. Desperadong sumiga si Ramon sa screen. Gayunpaman, hindi ako nagsalita kahit isang salita at tumingin lang sa kanya, nang napakalamig, na lalong nagpadagdag sa takot at kalituhan ni Ramon. Mukhang hindi mo pa naiintindihan ang sitwasyon mo, Ramon, sabi ni Don Alejandro sa mababang boses na parang gumagapang sa lupa. Ang pagtatalaga sa iyo bilang presidente ng Sangay sa New York ay binawi na ng Board of Directors kanina lang. At isa pa, hindi ka na empleyado ng Cortez Holdings. Ha? Binawi? Hindi na empleyado? Ano pong ibig niyong sabihin? Ramon? Tinanggal ka na sa trabaho. Dahil sa malubhang paglabag sa tiwala sa pamamagitan ng pagpapakalat ng kumpidensyal na impormasyon ng kumpanya, umaling-aungaw sa lobby ng JFK Airport ang malamig na deklarasyon ni Don Alejandro. Tinanggal? Teka Ramon, anong ibig sabihin nito? Nagpanik si Jasmine at niyugyog ang braso ni Ramon. Sinungaling? Siguro may pagkakamali lang. Wala akong ginagawang masama. At yung kumpidensyal na impormasyon. Si Director Santos. Susubukan sanang magpaliwanag ni Ramon nang magsalita ako sa tablet pagkatapos ng mahabang pananahimik. Si Director Santos ba? Inaresto siya nga pulis kanina lang. Maisang oras na ang nakararaan. Kasama si Abogado Cruz na nagtangkang ibintang sa akin ang lahat ng kasalanan. Sa isang salitang iyon, kitang-kita sa screen ang pamumutla ng mukha ni Ramon. Na naaresto si Director Santos? Nakatitig si Ramon sa screen ng tablet sa gitna ng lobby ng JFK Airport at paulit-ulit na bumubulong na parang sirang plaka. Sa tabi niya, nagpanik na rin si Jasmine at nawala ang kayabangan kanina. Aresto. Anong ibig sabihin nun? Sinungaling. Balak niyo akong ibagsak. Imposible na magpakalat akong kumpidensyal na impormasyon. Ako ang susunod na alas ng Cortez Holdings. Desperadong sumigaw si Ramon. Gayunpaman, tahimik kong ibinaba ang tasang sa mesa at tumingin sa kanya ng napakalamig sa screen. Ang proposal para sa pagpapalawak ng merkado sa Asya na ipinagmamalaki mong gawa mo. Ako ang nagsaliksik at gumawa nun mula sa simula. Ilang gabing walang tulog. Ha? Inilipat mo ang proposal na ginawa ko sa computer mo at ipinasa sa kumpanya bilang sarili mong gawa. Hindi lang yun, ibinenta mo ang datangang proposal na yun sa karibal na kumpanya at tumanggap kang ang suhol, di ba? Para makipagsabuatan kay Director Santos at mabili ang posisyon bilang presidente ng Sangay sa Amerika gamit ang pera. Nanginginig si Ramon sa mga salita ko. Tipikal na reaksyon ng taong nahuli sa akto. Pero dahil sa sobrang taas ng pride niya, hindi niya matanggap ang kanyang kasalanan. Huwag mo akong lokohin. Sigaw ni Ramon sa tablet habang namumula ang mukha at tumatalsik ang laway.
Ang isang katulad mong hanggang high school lang ang tinapos at nasalaylayan ay imposibleng makagawa ng mataas na antas na estratehiya sa negosyo. Huwa kang marunong. Ikaw na puro gawaing bahay at pag-alaga lang ang alam. Nasisiraan ka na bang bait dahil sa selos? Besit na to. Umaling kong sa lobby ng airport ang mga pangit na insulto ni Ramon. Nagsisimula ng tumingin ang mga dayuhang turista sa paligid na may nagtatakang muka. Pero hindi ako nagpakitang anumang emosyon at tahimik lang na pinanod ang kahihiyan ni Ramon. Ang aking nakakatakot na pananahimik ay lalong nagpasidi sa pagkabalisa ni Ramon. Don Alejandro, bali po ang babaeng to. Huwag po kayong maniwala sa mga kasinungalingan niya. Wala namang ebidensya na tumanggap akong suhol. Desperadong nagmamakaawa si Ramon, pero nanatiling kalmado si Don Alejandro. Kumpleto ang ebidensya. Ang record ng papapadala ng 50 milyong piso na natanggap mo mula sa dumi company ngang karibal na kumpanya sa pamamagitan ng galihim na bank account sa ibang bansa. At pati na rin ang nga emails niyo ni Director Santos? Ano? Lahat yan ay inimbestigahan ng asawa mong tinatawag mong walang kwenta, mag-isa lang niya. Napakahusay ng ginawa niya. Tinatawag mong parasitiko ang isang henyo gaya niya? Talagang bulok na ang utak mo? Nawalan ng imi si Ramon sa nga salita ni Don Alejandro at nagbukasara na lang ang kanyang bibig. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumapit kay Ramon si Ginong Reyes, na kanina pa nakatayo at walang ekspresyon. Dating presidenteng sangay, hindi ko na mapapalampas ang pang-insulto mo sa aming pangunahing sosyo. Pangunahing sosyo? Anong pinagsasabi mo? Nanlaki ang mamata ni Ramon at sumigaw. Pero hindi natinak si Ginoong Reyes. Kinuha niya ang tablet mula kay Ramon at yumuko ng malalim sa akin na nasa screen. Representative Lia Cortez. Tapos na po ang pag-asikaso sa mga bad assets at pagtanggal sa mga tiwaling opisyal ng New York branch. Salamat sa mahusay mong trabaho, Ginoong Reyes. Nagipapasalamat ako sa tulong mo. Wala pong anuman. Hoy! Anong ibig sabihin nito? Sinong representative Lia Cortez? Sigaw ni Hamon sa sobrang kalituhan. Tumingin si Ginoong Reyes kay Ramon nang may malamig na mata at nagsabi, ang nasa screen na si Ginang Lia Cortez. Siya ang kinatawan ng malaking pondo na may hawak ng 30% ng shares ng Cortez Holdings. Ang tunay kong pinagsisilbihan ay hindi si Don Alejandro, lalo na hindi ikaw, kundi si Ginang Lia lamang. Si Lia ang kinatawan ng pondo at pangunahing sosyo? Nanigas si Ramon na parang tinamaan ng kidlat. Ang kauaawang asawa na hanggang high school lang ang tinapos, walang karanasan sa trabaho, at nakadepende lang sa kanya. Ang katotohanan na siya pala ay isang makapangyarihang tao na nagpapakilos ng bilyon-bilyong pondo at may hawak sa kapalaran ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Ang nakakagulat na katotohanang ito ay dumuro sa maliit na pride ni Ramon. Sinungaling! 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 Hindi niyo ako maloloko! Sigaw ni Ramon habang hawa ang ulo at parang nababaliw na. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Jasmine habang nanlilisik ang mamata. Tara na, Jasmine. Ayoko na sa kumpanyang to. Kung tinanggal nila ako, sige. May ipon pa naman akong ilang milyon sa personal account ko mula sa mga kinita ko. Magtatayo akong negosyo sa Amerika at ipapakita ko sa kanila. Aray! Ramon! Teka lang! Totoo ba na may ipon kang ilang milyon? Nang marinig ang tungkol sa pera, bumalik ang interes sa mga mata ni Jasmine. Totoo yun. Ipapakita ko sa iyo ang balanse sa app ng smartphone ko ngayon din. Nanginginit na inilabas ni Ramon ang kanyang smartphone at binuksan ang online banking app. Tignan mo. Jasmine, ito ang lahat ng kayamanan ko. Ipinakita niya ang screen kay Jasmine nang may pagmamalaki. Nang sandaling iyon. Ha? Isang boses ng pagkabigla ang lumabas sa bibig ni Jasmine. Ano? Hindi mo ba makita? Heto. Tignan mo. Sumilip din si Ramon sa screen kanyang smartphone. At sa sumunod na sandali, isang tili na parang palaka ang lumabas sa kanyang lalamunan. Hik!
Dapat ay may balanse na ilang milyon. Ngunit ang nakasulat sa screen ay hindi ang inaasahang numero, kundi isang nakakatakot na katotohanan na nagpaduda sa mga mata ni Ramon. Ano to? Lokohan ba to? Sa gitnang lobby MJFK Airport, nanigas si Ramon na parang rebulto habang nakatitik sa screen ng smartphone. Ang online banking app na binuksan niya ng may pagmamalaki. Ang nakasulat doon ay hindi ang inaasahang milyon-milyon, kundi isang error message na nakasulat sa pulang letra. Ang account na ito ay kasalukuyang naka-freeze. Kahit ilang beses niyang i-reload ang screen, ganun pa rin ang resulta. Hoy! Anong nangyayari? Bakit naka-freeze ang account ko? Sigaw ni Ramon sa panik at sumagot ako sa malamig na boses mula sa tablet. Malamang. Yan ang account kung saan mo tinanggap ang suhol mula sa karibal na kumpanya kapalit ng kumpidensyal na impormasyon. Sinabi ko na sa iyo na ibinigay ko na sa pulis ang lahat ng ebidensya at daloy ng pera, di ba? Akala mo ba magagamit mo ang perang nakuha mo sa krimen? Ano? Ang account mo ay na-freeze dahil sa request ng pulisya at BIR. Ibig sabihin, Ramon, wala ka ng trabaho, wala ng katayuan sa lipunan, at wala na ring pera. Isa ka ng kriminal ngayon. Sa aking malupit na deklarasyon, namutla si Ramon at nabitawan ang kanyang smartphone. Dumagundong ang tunog ng pagbagsak ng smartphone sa matigas na sahig. Gayunpaman, mukhang hindi pa rin sumusuko si Ramon. Tinignan niya ako sa screen ng may namumulang mata. Lolokohan ba to? Ibalik niyo yan, para ko yan. Wala kang karapatan na kunin ang pinahirapan kong kayamanan. Ikaw na hanggang high school lang ang inabot at nasa laylayan. Ipa-unfreeze mo, yan ngayon din. Kung hindi, habang buhay kitang kamumuhian. Malas ka. Sigaw ni Ramon na parang bali. Hindi niya makita ang sarili niyang kasalanan at pinipilit pa ring insultuhin ako para mapanatili ang kanyang ego. Napakaawa niyang tignan. Hindi ko sinagot ang kanyang bastos na mga salita. Tinignan ko lang siya ng may ganap na katahimikan at malamig na tingin na parang tumitingin sa isang bato sa daan. Ang aking hindi natitinak na ugali kahit anong sigaw niya ay lalong nakpasidi sa pagkabalisa ni Ramon. Buesit! Buesit! Jasmine! Ayos lang yan! Nandiyan ka pa naman! Bumalik tayo sa Pilipinas at magsimula ulit. May iPhone ka rin naman, di ba? Gamitin natin yun? Sinubukan ni Ramon na hawakan ang kamay ni Jasmine na nasa tabi niya na parang kumakapit sa huling paasa. Huwag mo akong hawakan. Kriminal. Pinalo ni Jasmine ang kamay ni Ramon na parang nagtataboy ng maruming insekto. Jasmine? Kadiri! Kadiri! Walang trabaho, walang pera, at malapit ng arstuhin. Bakit ako sasama sa isang walang kwentang matanda na gaya mo? Nawala na ang malambing na boses at maamong mukha ni Jasmine kanina. Ang natira na lang ay matinding pandidiri sa isang lalaking wala ng halaga. Sinasabi mong palamuti lang ang asawa mo. Pero ikaw pala ang pinakawalang kwenta. Ramon! Nakakatawa. Ikaw pala ang pinakawalang. Akala ko makakapag-enjoy ako sa New York gamit ang perangang kumpanya kaya pinagtiyagaan kitang matanda ka. Tapos ganito pala? Pero sinabi mong mahal mo ako. Mahal? Nakakatawa ka! Ang matandang walang pera at posisyon ay basura lang. Sunod-sunod na matitinding salita mula sa kabit na pinagkatiwalaan niya. Tuluyang nanlumo si Ramon at napaluhod sa sahig. Nakakainis. Babalik na ako sa Pilipinas. Pero nandito na rin lang ako sa Amerika. Mag-shopping na lang muna ako gamit ang sarili kong pera. Tumingin si Yasmin nang malamig siya nakalugmok na si Ramon at nagsimulang maglakad patungo sa exit habang tumutunog ang kanyang ears. Ginang, niloko lang din ako ang matandang to. Kaya huwag niyo po akong hingang ng danyos perwisyos, ha? Kumaway pa si Jasmine sa akin sa tablet na walang bahid ng pagsisisi. Akala niya makatakas siya ng ligtas. Gayunpaman, nang akmang pupunta siya sa automatic door ng exit. Hold on. Diyan lang kayo.
May tatlong matitipunong lalaki na biglang humarang sa dadaanan ni Jasmine, na naglalabas na nakakatakot na aura. Ano to? Sino kayo? Kaya, walang sabi-sabing pinilipit ng isa sa mga lalaki ang braso ni Jasmine nang may matinding lakas. Aaray. Masakit. Bitawan niyo ako. Tulong. Tili ni Jasmine. Napatingin din si Ramon na nakaluhod sa sahig at tulalang nakatitig sa mga hindi inaasahang tao. May makikinang na gintong bed sa dibdib ng mga lalaki. At sa likod ng kanilang bulletproof vest ay may nakasulat na malinaw na puting letra, US Homeland Security Investigations. Aray! Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba ako kilala? Umalinggong ang matinis na tili ni Jasmine sa arrival lobby ng JFK Airport. Ang kanyang payat na braso ay walang awang pinilipit sa kanyang likuran ng mga matitipunong ahente ng US Homeland Security Investigations na nakasuot ng bulletproof vest. Anong ibig sabihin nito? Wala siyang kinalaman dito. Panggugulo lang tong asawa ko. Desperadong sumigaw si Ramon habang nakaluhod sa sahig. Gayunpaman, hindi pinansin ng mga ahente ang sinabi ni Ramon at nagsalita sa ingal sa malamig na boses. Inaresto namin kayong dalawa dahil sa visa fraud at international money laundering. Money laundering. Tulalang naulit ni Ramon at napaliwanag si Ginoong Reyes sa malamig na boses bilang interpreter ang 50 milyong piso na suhol na tinanggap mo mula sa karibal na kumpanya. Dumaan ang pagpapadala niyan sa banking system ng Amerika. Sa sandaling subukan niyong ipasok ang perang galing sa krimen sa Amerika. Isa na itong federal na krimen. Bukod dito, tinanggal ka na sa kumpanya. Ibig sabihin, ang working visa na inayos mo para kay Jasmine ay wala na ring visa. Kayo ay ma-illegal alien na may dalang illegal na pondo na sumusubok pumasok sa Amerika, kaya ma-international criminals kayo. Sa mga salita ni Ginoong Reyes, namutla ang mukha ni Ramon. Sisinungaling! Elite ako! Presidente ako ng sanggay ng Cortez Holdings. Bakit nangyayari sa akin to? Nahwawala si Ramon at sumigaw sa akin na nasa screen ng tablet na hawak ni Ginoong Reyes habang nanlilisik ang mga mata. Kagagawan mo to. Dahil sa selos kaya ginawa mo akong kriminal, no? Buwesit na to. Humanda ka pagbalik ko sa Pilipinas. Sabihin mo sa kanila ngayon din na nakakamali sila. Habang pinagtitinginan at pinagbubulungan nga turista sa paligid, patuloy na sumisigaw si Ramon ng mga insulto. Pero tahimik kong ibinaba ang tasangang saa sa mesa at tumingin lang sa kanya nang malamig na parang tumitingin sa isang unggoy na nagwawala sa kulungan. Ang aking nakakatakot na pananahimik ay napapakita na wala na siyang halaga para kausapin ko pa. Huwag kayong makbiro! Biglang tumili si Jasmine habang nakaposas. Wala akong kinalaman dito. Ang matandang to ang may gawang lahat. Niloko lang niya ako. Sir Agent, kung gusto niyo, pwede ko kayong paksilbihan. Sinubukan ni Jasmine na umakit sa ahente. Pero tinignan lang siya nga ahente na parang dumi at walang awang pinosasan ang kanyang makamay. Kaya masakit. Huwag. It's your turn. Ikaw naman. Lumapit ang isa pang ahente kay Ramon at walang sabi-sabing idinapa siya sa sahig. Huwag. Tumawag kayong abogado. May karapatan ako. Habang nakadukdok ang mukha sa sahig, pinosasan din si Ramon. Sa walang awang pakilos ng mapulis sa Amerika, nagsimula na nilang marealise na tapos na talaga sila. Don Alejandro. Tumingin si Ginoong Reyes kay Ramon na nakadapa sa sahig at nagsabi ng walang emosyon, hindi lang pulis sa Pilipinas, pati FBI at ERS sa Amerika ay minamanmanan na kayo. Malamang na magtatagal kayo sa kulungan sa Amerika bago kayo ma-deport sa Pilipinas. Kulungan sa Amerika? Namimilipit ang mukha ni Ramon sa kawalan ng pag-asa? Sa sandaling iyon, nagsalita ako sa tablet pagkatapos ng mahabang pananahimik. Ramon, may huli akong sasabihin sa iyo. Lia, parang awa mo na. Ako ang may kasalanan. Tulungan mo ako. Nawala na ang tapang ni Ramon kanina.
Nagmamakaawa siya habang puno ng luha at sipon ang mukha. Pero ang sasabihin ko ay hindi para tulungan siya, kundi isang nakakagulat na katotohanan na magtutulak sa kanya sa pinakamatinding impyerno. Ang karibal na kumpanya na binantahan mo nga sikreto nga aming kumpanya at nagbigay sa iyo nga suhol. Alam mo ba? Nabili ng phone ko ang kumpanyang yun noong nakaraang buwan at ganap nang nasa ilalim namin. Ha? Natigilan si Ramon. Ibig sabihin nagnakaw kang data mula sa kumpanya ko, ibinenta mo sa kumpanya ko, at tinanggap mo ang dumi na suhol na inihanda ko. Napakahangal mo talaga. Sa mga salita ko, hindi makapagsalita si Ramon at nanlaki lang ang mga mata. Sa sandaling iyon, may lumabas na malaking puting lalaki na nakasuot ng itim na suit mula sa likuran ng mga ahente ng Homeland Security. Ang lalaking lumabas ay may matatalim na mata at itim na suit. Ipinakita niya ang isang badge sa harap ng mukha ni Ramon na nakadapa sa sahig. Siya si Special Agent Smith ng FBI. Nag-interpret si Ginong Reyes ng walang emosyon. FBI. Isang boses ng pagkabigla ang lumabas sa bibig ni Ramon. Nang malaman niya na ang pumapalibot sa kanya ay hindi lang immigration kundi pati FBI, ang pambansang pulisyang Amerika, tuluyang nawalan ng kakayahang mag-isip ang kanyang utak. Ramon Cortez at Jasmine, inaaresto namin kayo sa ilalim ng federal na batas dahil sa wire fraud, corporate espionage, at malawakang money laundering. Salamat sa buong kooperasyon ni Ginang Clea Cortez. Alam namin ang lahat na maruming kaloob na pera niyo. Nanginginig si Ramon nang marinig ang interpretasyon ng sinabi ni Agent Smith. Kokooperasyon sa investigasyon. Nakipagsabuatan ka sa FBI para hulihin ako. Sa sobrang panik, sumigaw si Ramon sa akin sa screen ng tablet habang nakadapa sa sahig. Sinungaling. Kasinungalingan ang lahat ng to. Lia, magkano ang binayat mo sa mga banyagang to para umarte? Kung prang to, itigil mo na. Ang isang katulad mong hanggang high school lang ang tinapos at nasa laylayan ay imposibleng makipag-ugnayan sa FBI. Hindi matanggap ni Ramon ang katotohanan at nagwawala sa paksiga ng mga insulto. Ilita ako. Iba ang mundo ko sa katulad mong gawaing bahay lang ang alam na parasiti ko. Ikaw ang walang kwentang basura na nakadepende lang sa perang kinikita ko para mabuhay. Sabihin mo sa kanila na nagkakamali sila. Umalinggaw ang nakakawang sigaw ni Ramon sa lobby ng airport. Pero tahimik lang akong humihigop nga sa habang nakatingin sa kanya ng malamig. Kahit anong sigaw niya, hindi ako natitinag. At ang katotohanan na nasa isang VIP lounge kami ni Don Alejandro, ang pinakamataas na pinuno, na tahimik na nakaupo. Ang ganap na katahimikang iyon ay dahan-dahan at siguradong nagpaparealize kay Ramon na ito ay totoo. Tumahimik ka, kriminal. Hindi ko mapapalampas ang pang-insulto mo kay Ginang Lia, ang aming mahalagang kolaborator at dakilang investor. Malamig na sabi ni Agent Smith at lalong idiniin ang likod ni Ramon. Aaray! Masakit! Huwag! Sa tabi niya. Nagsimula na namang magmakaawa si Jasmine habang nakapusas. Wala talaga akong alam. FBI, sir. Si Ramon lang ang gumawa ng lahat. Assistant lang ako. Huwag kang magsinunggaling. Na-recover na lahat ng message history sa smartphone mo. Tinignan ni Agent Smith si Jasmine at tumawa ng mapang-asar. Sabi mo pa nga. Kapag pumasok na ang suhol, mag-shopping tayo ng brand name sa New York. Ubusin natin ang kayamanan ng tangang asawa niya. Kasabwat ka rin. Huwag mong isiping makatakas ka. Hay hindi, ayoko na. Napaluhod si Jasmine sa kawalan ng pag-asa at umiyak. Ang maningning kong buhay bilang presidenteng sangay sa Amerika. Lia, parang awa mo na. Asawa mo ako, di ba? 15 taon tayong nagsamang mag-asawa. Tulungan mo ako. Nawala na ang kayabangan ni Ramon kanina. Umiyak siya habang tumutulo ang sipon at nagmamakaawa sa akin. Pero tumingin lang ako sa kanya ng malamig sa tablet at dahan-dahang nagsalita. Oo nga, no. Sa loop nga 15 taon na tinrato mo ako bilang katulong, ninakaw ang mga gawa ko at ininsulto araw-araw.
Tiniis ko ang lahat na yun habang nahahanda para sa araw na to. Ha? Tulalang nakatingin sa akin si Ramon habang puno ang luha ang mukha. Pero Ramon, may isa pang matinding dahilan kung bakit kita ibinaksak ng ganito sa impyerno. Nang sabihin ko iyon ng tahimik. Napasinghap si Ramon. Matinding dahilan? Tungkol sa kabit mong si Jasmine na pinaniniwalaan mong nahulog sa alindok mo. Sa mga salita ko, tumigil din sa pag-iyak si Jasmine. Anong meron kay Jasmine? Nangingini na tanong ni Ramon. Ngumiti ako ng napakalamig. Talaga bang inisip mo na nakataon lang ang pagkikita niyo ni Jasmine? Anong ibig mong sabihin na hindi nakataon lang? Nakadapa pa rin si Ramon habang nakatitik sa screen ng tablet nang nanlilisik ang mga mata. Tahimik kong ibinaba ang tasangang sa at tumingin kay Jasmine na nanginginig habang nakaposas. Jasmine, yung dispatch agency na pinanggalingan mo dati, dami company pala yun ng karibal na kumpanya. Hindi mo sinabi kay Ramon. Diba? Sa mga salita ko, napasinghap si Jasmine at namutla ang mukha. Dami company? Hoy Jasmine, anong ibig sabihin nito? Dispatch employee ka lang, diba? Ramon, napakatanga mo talaga. Buntong hininga kong sinabi ang toto. Siya ay isang industrial spy na inupahan ng karibal na kumpanya. Lumapit siya sa iyo para nakawin ang data ng proposal para sa pagpapalawak ng merkado sa Asia ng Cortez Holdings. Ibig sabihin, ang proposal na ginawa ko, may access ka sa impormasyon at madali kang mauto kapag pinuri. Ikaw ang perpektong biktima dahil sa sobrang taas ng pride mo. Sinunggaling sabi ni Jasmine mahal niya ako. Sabi niya nahulo siya sa galing at alindok ko bilang lalaki. Balif na sumigaw si Ramon dahil hindi matanggap ang katotohanan. Pero ang bumasa sa kanyang nakakaawang sigaw ay ang matinis na tawa ni Jasmine. Hahaha, grabe ka Manong. Seryoso ka ba? Tumatawa si Jasmine habang nakaposas at hawak ang tiyan kahit nangingilit ang luha. Jasmine, alam mo, nakatingin ka ba sa salamin? Nakakalbo ka na, ang laking tiyan mo, at kapag nagsalita ka, puro reklamo sa asawa mo o pagyayabang sa sarili mo ang lumalabas. Sa tingin mo ba makakagusto ang isang bata at magandang babae na tulad ko sa isang amoy lupang filingero na gaya mo? Sinabihan kasi ako na bibigyan ako ng 10 milyong piso kapag nakuha ko ang data ng kumpanya. Kaya nagtiis akong magpakute sa'yo kahit nandidiri ako. Grabe, pinuri lang kitang konti na ang galing mo Ramon. Kinuha mo na agad ang confidential na data. Hindi ako makatigil sa kakatawa nun. Sunod-sunod na direktang pang-insulto mula kay Jasmine. Ang babaeng pinaniniwalaan niyang nahulog sa kanyang alindog ay ginamit lang pala siya para sa pera. Ang sobrang tas na pride ni Ramon ay nadurog ng pino. Uwa. Halos tumiri ang mata ni Ramon habang idinidikdik ang mukha sa sahig at umungol. Pero hanggang doon na lang ang kayabangan ni Jasmine. Sinabi ko kay Jasmine sa malami na boses. Pero Jasmine, isa ka lang ding kaawa-awang papet na sumasayaw sa palat ko. Ha? Ano? Nakmamatapang pa ang talo ng asawa. Sinabi ko na kanina. Diba? Ang karibal na kumpanya na binentahan mong data ay nabili ng fan ko. Ibig sabihin, ang lahat ng report mo tungkol sa makilos ni Ramon at ang data na ninakaw mo ay dumiretso sa mesa ko bilang pangunahing sosyo. Ha? Tuluyang nanigas ang mukha ni Jasmine. Alam ko kung saang hotel kayo tumuloy ni Ramon, anong pinausapan niyo, at kailan mo ipinadala ang data. Minamanmanan ko ang lahat ng yun habang hinahayaan kayo, hanggang sa maging sapat ang ebidensyang krimen. Sa mga salita ko, nangini ang buong katawan ni Jasmine. Akala niya siya ang nanloloko, pero siya pala ang binabantayan ng asawa mula sa simula at kinukunan ng ebidensya. At isa pa, ang 50 milyong piso na suhol na tinanggap niyo. Ako ang nagutos sa dumi company na i-deposit, yun sa pamamagitan ng bank account sa Amerika sa dolyar. Bank account sa Amerika? Huwag mong sabihin. Nangingini na sabi ni Ramon. Tama. Para mapakilos ko hindi lang ang pulis sa Pilipinas kundi pati ang FBI at ERS sa Amerika.
Para sa sandaling tumapak kayo sa Amerika, huhulihin kayo dahil sa paglabag sa federal na batas. Ito ang international trap na inihanda ko na hinding-hindi niyo matatakasan. Hay hindi, tulong, ayoko sa kulungan. Narealiza ni Jasmine ang lahat at nagpagulong-gulong sa sahig habang tumitilya-tumiyak. Si Ramon naman ay hindi makapagsalita sa sobrang shock at nangingisay na lang habang tumutulo ang lawe. Wala akong naramdamang awa sa kanilang dalawa na umiyak na parang sinusunok sa impyerno. Tahimik lang akong humigop ng huling patak ng saa habang nananatiling malamig at ganap ang katahimikan. Sige, Agent Smith. Tahimik na nagsalita si Don Alejandro sa tabi ko. Nalinis na ng tuluyan ang nana ng aming kumpanya. Hahaha. Kayo na ang bahala sa kanila ayon sa mahigpit na batas ng Amerika. Yes, sir. Makakasa po kayo. Pumitik nam daliri si Agent Smith at binitbit na Gemma matitipunong. Aente sina Ramon at Jasmine at pilit na pinatayo. Huwag! Lia! Parang gawa mo na! Mag-asawa tayo, di ba? Lia, umalingaw-ngaw sa lobingan JFK Airport ang desperadong sigaw ni Ramon habang kinakalatkat siya. Kya wala akong ginawa. Lia, tulungan mo ako. Umalingaw-ngaw sa speaker ng tablet ang mga sigaw ng aking asawa at kanyang kabit. Maya-maya ay nagulo ang video at namatay ang screen kasabaying tunog ng static. Tanda ito na isinakay na sila sa sasakyan ng FBI at kinumpiska ang lahat ng kanilang communication devices. Bumalik ang tahimik at elegantang classical music sa VIP lounge ang Naya. Kinuha ko ang tasaang lumamig na saa sa mesa at tahimik na humigop. Tapos na, Lia, sabi ni Don Alejandro sa akin habang nakatingin sa itim na screen. Sa wakas ay nabayaran na ang 15 taon. Opo, Don Alejandro. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin hanggang sa huli. Yumuko ako ng malalim. Ang paglilinis kay Direktor Santos at mga tiwaling opisyal na sumisira sa Cortez Holdings. At ang panlipunang pagpatay sa aking mayabang na asawa na tumawag sa akin na parasitiko at naktaksil sa kumpanya. Ang aking engrandeng paghihiganti ay naktapos sa isang perpektong tagumpay na walang nakatakas kahit isa. Ilang araw pagkatapos nun, sabay-sabay na ibinalita sa mga news program sa Pilipinas ang tungkol sa hindi pa nararanasang international corporate espionage at malaking money laundering case. Flash report, ang dating presidente ang sangay ang malaking kumpanyang Cortez Holdings at ang kanyang babaeng tauhan ay inaresto ang FBI sa JFK Airport sa Amerika. Tinatayang abot sa bilyon-bilyong piso ang pinsala. Paulit-ulit na ipinakita sa telebisyon ang mga mukha ni Ramon at Jasmine na nakaposas at tinatakpan ang mukha ng jacket habang kinakalatkad. Ang lalaking dating na mamalaki na isa siyang elite ay nakasuot na ngayon ng orange na damit ng bilanggo at naging isang international criminal na ipinapahiya sa buong mundo. Si Jasmine naman ay nakumpiska ang lahat ng ipinagmamalaking branded na gamit at gabi-gabing umiyak sa malami na selda na wala ng pampaganda at mukhang losyang. Nakmakaawa raw siya na makipag-play bargain kapalit ng impormasyon. Pero dahil naibigay ko na ang lahat ng perpektong ebidensya sa FBI, hindi siya pinansin. Isang hapon may tumawag sa smartphone ko mula sa isang mahabang numero sa ibang bansa. Isang collect call mula sa federal na kulungan sa Amerika. Nang pindutin ko ang answer button, narinig ko ang desperadong sigaw ngang lalaki mula sa maingay na linya. Lia, ako to. Si Ramon, parang awa mo na. Tulungan mo ako. Wala na ang kanyang dating autoridad at kayabangan. Isang nakakaawang boses na parang hinihika. Hindi nagbago ang ekspresyon ko at tahimik na nakinig sa telepono. Hoy, nakikinig ka ba? Ikaw ang kinatawan ng malaking pondo at pangunahing sosyo, di ba? Marami kang pera. Umupa kang magagaling na abogado sa Amerika at ilabas mo ako dito. Hindi pa rin niya naintindihan ang sitwasyon niya. Si Ramon ay nagpapanik sa gitna ng matinding kontradiksyon na ako lang ang pwede niyang hingan ng tulong. Nang manahimik ako, muling lumabas ang tunay na ugali ni Ramon dahil sa inis at nagsimulang sumigaw. Magsalita ka. Obligasyon asawa na tulungan ang asawa niya? Di ba? Ipadala mo na ang pera. Kung hindi,
Makukulong akong 10 taon. Walang utang na loob, kahit nasa gipit na sitwasyon. Hindi pa rin niya nakikita ang sarili niyang kasalanan at nagbibitiw pa rin nigamaga-panggit na insulto sa akin. Sinagot ko siyang ganap na katahimikan na parang tumitingin sa dumi sa kalsada. At nang mapagot siya sa pagsigaw, nagsalita ako sa malamig na boses. Ramon, dumating na ang oras para pagbayaran mo ang lahat ng pang-insulto mo sa akin sa loob ng 15 taon at ang pagtataksil mo sa kumpanya. Anong sinasabi mo? Nasampa na ang kaso ang kumpanya laban sa inyo ni Jasmine para sa danyos perwisyos na aabot sa bilyon-bilyong piso. Ang kakarampot mong iPhone ay nakumpiska na lahat at ang natira na lang ay utang na hindi mo mababayaran kahit habang buhay. Tapusin mo ang buhay mo habang naglilinis ng banyo sa mahigpit na kulungan sa Amerika. Hay hindi. Narinig kong napahi si Ramon sa kabilang linya dahil sa kawalan ng pag-asa. At isa pa. Madali kong idinagdag ang malupit na katotohanan. Wala na ang pangalan ko sa family registry mo. Nag-file na ako NG annulment sa pamamagitan NG abogado. Annulment? Teka, paano ang makamahulang ko? Paano ang pag-alaga sa kanila? Wala na akong pambayad sa facility. Sa wakas ay narealize ni Ramon ang pinakamatinding katotohanan. Ang problema sa pag-alaga sa kanyang sariling mamagulang na ipinasa niya. Sa akin et nagbubulag-bulagan siya. Dahan-dahan et napakalamig kong ngumiti sa telepono. Tungkol diyan. Sa totulang kahapon, binisita ko ang mahal mong nga magulang sa kanilang exclusive nursing home sa Tagaytay at sinabi ko sa kanila ang lahat ng katotohanan. Anong sinabi mo kay Papa at Mama? Sumagot ka. Lia. Tumagundong ang boses ni Ramon sa maingay na international call. Tahimik kong ibinaba ang tasangang saa at ikinuwento ang pagbisita ko sa nursing home kahapon. Pumunta ako sa kwarto ngam gabiyanan ko para bumati. Gaya ngan dati, tinignan ako ngam sa mga biyanan kong babae na nakahiga sa kama habang nakasakay sa wheelchair. Ang tagal mo, nasaan na ang pasalubong na prutas? Napakawalang kwenta mo talagang manugang. Nakadepende ka lang naman sa kita ni Ramon. Magpakinabang ka naman. Hilutin mo ang balikat ko. Bilis. Patuloy ang pang-insulto niya sa akin gamit ang impluensya ang kanyang anak. Ngumiti ako sa kanila at inabot ang isang dokumento at tablet. Sinabi ko sa kanila, naaresto po si Ramon sa Amerika bilang International Wanted Criminal at ipinakita ko sa kanila ang balita sa Amerika. Noong una, sumisigaw sila na gawa-gawa lang yun. Pero nang makita nila ang video na nakaposas ka at umiyak, namutla sila at nanginig. Tapos tinanong nila ako, kung naaresto si Ramon, sino ang magbabayad na buwan ng bayad dito sa exclusive nursing home na 20 piso? Ikaw ang magbayad kahit mag-part-time ka. Kaya sinabi ko sa kanila ang totoo na nakumpiska na ang lahat ng ari-arian ni Ramon para sa danyos perwisyos. At hiwalay na tayo. Huwag! Parang awa mo na. Naimagine ko na hawa ni Ramon ang kanyang ulo habang umuungol sa kabilang linya. Nagwala ang mga magulang mo at umiyak. Sinungaling! Balak mo ba kaming pabayaan? Walang hiya ka? Nang sandaling iyon, may pumasok na hindi inaasahang tao sa kwarto. Sino? Ang administrator ng nursing home. Dahil na-file na ako ng annulment, tinanggal ko na rin ang sarili ko bilang guarantor sa facility. Sinabi ng administrator sa mga magulang mo na wala ng pambayad. Mr. and Mrs. Cortez, dahil naka-freeze ang nga ari-arian ng anak niyo at wala ng guarantor, kanselado na po ang kontrata niyo sa facility ngayong araw. Pakilikpit po ang mga gamit niyo at umalis na kayo ngayon din. Saan pupunta si Papa? Sa isang pampublikong pasilidad para sa matatanda na tumatanggap ng gawalang pera.
Siyempre, shared room, walang masarap na pagkain, at walang sariling caregiver. Pero bagay naman yun sa mga magulang ng kriminal, di ba? Teka lang Lia, kami ang may kasalanan. Tulungan mo kami. Lumuhod sa harap ko ang mga biyenan ko habang puno ng luha at sipon at nagmamakaawa. Tinignan ko sila ng malamig, tumalikod, at umalis ng kwarto ng hindi lumilingon habang tumutunog ang aking heels. Hindi. Wala ka bang puso? Demonyo ka. Kahit papaano, naging pamilya tayo sa loob ng 15 taon. Desperadong sumigaw si Ramon sa telepono na parang bali. Maglilinis akong banyo sa kulungan. Tapos si Papa naman mawawalan ng matitirhan. Tao ka ba talaga? Kahit anong sigaw at insulto niya, hindi na magbabago ang katotohanan. Sinagot ko ang kanyang nakakaawang sigaw ng ganap na katahimikan na kasing lamig ng yelo. Ang hindi ko pagsagot, ang katahimikang iyon, ang pinakamalinaw na patunay na wala na siyang halaga sa akin. Magsalita ka, parang awa mo na. Lia, tanga ako. Laro lang si Jasmine. Ikaw lang ang mahal ko. Kaya tulungan mo ako gamit ang pera ng malaki mong fan. Sa wakas ay umiyak na ang dating asawa ko. Malamig akong nagsalita na parang nagtatapon ng basura. Pagbayaran mo ang kayabangan mo sa loob ng 15 taon. Tapusin mo ang buhay mo sa kailaliman ng impyerno habang binibilang ang makasalanan mo. Please deposit more coins. Nang marinig ko ang automatic voice message na kulungan sa Amerika, pinatay ko na ang telepono. Isang maliit na tunog ang narinig at pumalik ang katahimikan sa kwarto. Ang sandaling nawala ang lahat ng kasamaan na gumapos sa buhay ko sa loob ng 15 taon. Huminga ako ng malalim at dahan-dahan. Naramdaman kong nalilinis ang itim na namo sa kaibuturan ng aking dibdib na parang hinihipan ng hangin ng tagsibol. Tapos na. Sa wakas. Nang sandaling iyon, kumatok sa mabigat na pinto ng opisina at pumasok si Don Alejandro ng tahimik. Lia, magpahinga ka na? Mukhang tapos na ang lahat. Opo. Don Alejandro, maraming salamat po talaga sa lahat. Sa wakas po ay makakapagsimula na ako ng sarili kong buhay. Nang sumagot ako ng may maaliwalas na ngiti, tumango si Don Alejandro nang may kabaitan at naglapagan ng isang tiket en eroplano sa mesa. Sa totoo lang, may mungkahi ako sa'yo. Pwede ka bang pumunta sa isang lugar ngayon? Isang lugar po? Sa mga taong inaalala mo sa loob ng 15 taon pero hindi mo mabisita dahil sa pagbabantay ni Ramon. Nang makita ko ang destinasyon sa tiket, tumulo ang mainit na luha mula sa aking mamata na hindi ko kailanman ipinakita. Ang tanawin mula sa bintana ng eroplano ay nagbago mula sa makongkretong gusali ng siyudad patungo sa malawa na berde at asul na dagat. Gamit ang tiket na ibinigay ni Don Alejandro, papunta ako sa Tagaytay. Habang nakasandal sa malambot na upuan ng eroplano, bumalik sa alaala ko ang mga pang-iinsulto ni Ramon sa loob ng 15 taon. Tumatawag ka na naman sa mahihirap mong magulang. Ang isang katulad mong hanggang high school lang ang tinapos ay huwag umasa sa akin na nagtatrabaho sa malaking kumpanya. Matuto kang lumugar. Kapag gusto kong tawagan ang mga magulang ko o padalhan silang kaunting pera. Nagagalit si Ramon at nagsisisigaw ng insulto. Ang dahilan kung bakit hanggang high school lang ang natapos ko ay dahil sa bahidang nga magulang ko at kailangan kong magtrabaho para suportahan ang pamilya. Palagi akong niyayakap ng mga magulang ko at sinasabing, pasensya ka na at pinahihirapan ka namin, Lia. Sila ang pinakamabait at pinakamainit na tao. Para protektahan ang mahal kong mga magulang at para mabigyan sila ng pinakamagandang buhay balang araw bilang ganti, tiniis ko ang nga insulto ni Ramon at nag-aral ng investment ng may matinding pagsisikap. Pagkalipas ng ilang oras, bumaba akong taxi at dinala ako sa isang exclusive care resort hotel na nakatayo sa burol na pinaliligiran ng magandang kalikasan ng Tagaytay. Hinihintay ka namin, Lia. Napasinghap ako nang makita ang hindi inaasahang tao na sumalubong sa akin sa entrance ng may kabaitan. Ang matandang babae na nakasuot ng eleganteng damit ay si Doña Isabela, ang asawa ni Don Alejandro, na minsan ko lang nakita sa malayo ilang taon na ang nakakaraan. Doña Isabela,
Bakit po kayo nandito? Sa totoo lang, ang Care Resort na to ay ang pinakamataas na VIP facility na pinapatakbo ng Cortez Holdings. Mapilit ang asawa ko, kaya paminsan-minsan ay inaalagaan ko ang mahalagang mamagulang mo dito. Naramdaman kong uminit ang dibdib ko sa mga salita ni Doña Isabela. Sa katunayan, ilang taon na ang nakakaraan. Noong nagsisimula ng lumago ang phone ko, nakiusap ako kay Don Alejandro na lihim na ilipat ang mga magulang ko sa pasilidad na ito. Dahil kung malalaman ni Ramon, siguradong sasaktan niya ang mamagulang ko o hihingan sila ng pra. Lia, ikaw ang tunay na nagligtas sa aming kumpanya. Sige na, puntahan mo na ang taong kanina pa naghihintay sa iyo. Dinala ako ni Doña Isabela at binuksan ang pinto ng isang maliwanag at maluwag na kwarto. Nakita ko doon ang aking ama na nakaupo sa wheelchair pero mukhang malusog at payapa ang muka, at ang aking ina na nakangiti sa tabi niya. Wala na ang bakas ng payat at balisang nga magulang ko noong nasa ilalim pa ako ni Ramon. Payapa ang kanilang mga mukha dahil sa pinakamagandang pangangalaga. Tay. Nay. Nang tawagin ko sila sa nanginginig na boses. Dahan-dahan silang lumingon sa akin. Lia. Ah, Lia. Ikaw ba talaga yan? Mabuti at nakarating ka. Mabuti at nakayanan mong mag-isa. Tumulo ang malalaking luha sa mga mata ng mga magulang ko at inabot nila ang kanilang nanginginig na mga kamay sa akin. Tumakbo ako palapit at kumapit sa kanilang mainit na mga kamay. Patawad po. Patawad po at hindi ko kayo mabisita, nang matagal at pinag-alala ko kayo. Huwag kang humingi ng tawad. Alam namin ni Don Alejandro kung gaano ka nagsakripisyo para sa amin, ipinagmamalaki ka naming anak. Sa mga mababait na salita ng magulang ko, naramdaman kong gumuho ang malamig na pader na itinayo ko sa puso ko bilang isang nahihiganti. Susubukan ko sanang sumagot, pero nabara ang lalamunan ko dahil sa umapaw na emosyon. Niyakap ko na lang ng mahigpit ang aking mamagulang sa gitna ng mainit at mapag-arugang katahimikan. Hindi ito ang malamig na katahimikan ng panghahama na ipinakita ko kay Ramon sa loob ng 15 taon. Ito ay katahimikan ng ganap na pagmamahal kung saan nakakaintindihan ang mapuso kahit walang salita. Makalipas ang isang taon, ang aming sitwasyon ay ganap na bumaliktad. Sa malupit na kulungan sa Amerika, sa madilim at malamig na selda, si Ramon na nakasuot ng orange na damit ng bilanggo ay pinagtratrabaho ngang mabigat na paglilinis ng banyo araw-araw at umiyak gabi-gabi sa takot sa matitipunong bilanggo. Elite ako. Presidente ako ngang sangay sa Amerika. Sa tuwing sumisigaw siya, pinapalo siyang guwat ng batuta at ngayon ay mukha na siyang kaawa-awang matanda na bungi na ang mga ngipin. Ang kabit niyang si Jasmine ay nahatulan din ng kulong dahil sa illegal stay at money laundering. At nakdurusa sa women's prison na mukhang losyang at wala na ang dating ganda. At ang mabiyenan kong nagpahirap sa akin. Ipinadala sila sa isang pampublikong pasilidad na may hindi magandang kondisyon. At sa kama sa shared room, sumisigaw silang Ramon, walang kwentang anak. Lia, bumalik ka at palitan mo ang diaper namin. Na walang nakakarinig habang naghihintay ng kanilang miserableng katapusan. Ang mataong tumawa sa akin na nasa laylayan at humama sa akin ay nadaganan ng bigat ng kanilang makasalanan at nakdurusa sa walang hanggang pagsisisi sa kailaliman ng impyerno. Samantala ako naman, Representative Lia. Handa na po ang mga dokumento para sa online meeting sa Wall Street mamayang hapon. Salamat, Ginong Reyes. Papunta na ako. Masaya akong namumuhay ngayon sa Marañang. Opisina ng Bituin Investment Fund na matatagpuan sa prime location ng Cortez Holdings sa Makati. Kasama si Ginong Reyes na kinuha ko bilang aking kanang kamay, abala ako araw-araw sa pagpapakilos ng bilyon-bilyong piso bilang top leader at paglipad sa iba't ibang panig ng mundo. Kapag weekend, lumilipad ako sa Tagaytay para mamasyal sa magandang hardin kasama ang mga magulang ko. Ang tsaan na tinitimpla ni Lia ang pinakamasarap sa buong mundo. Sa tuwing nakikita ko ang ngiti ng magulang ko, nararamdaman ko ang tunay na kaligayahan sa kaibuturan ng puso ko. Ang nga araw na nakadepende ako sa iba at pinapatay ang sarili ko para mabuhay ay hindi na maulit kailanman.
Tumingala ako sa malawak na asul na langit ng Maynila mula sa malaking bintana ng opisina. Pakiramdam ko ay tinutula akong sariwang hangin ng taksibol sa aking likuran. Tara na. Magtrabaho na tayo. Ang tunay kong buhay ay magsisimula na ngayon ng maningning.